Okay, mga kababayan, good evening. Kwentong utang naman po tayo ngayon. Kasi, napag-usapan po sa Senado yung tungkol sa utang. Utang ng Pilipinas na external utang na ilang trillions na ba? My God, my goodness. Paano kaya babayaran yun, Trillion-trillion? At saka, parang hindi ko naman naririnig na talagang nagbabayad ang government natin. Kahit na interest. Totoo kaya yung... Although ako'y naniniwala, doon sa... Sabi ng iba, illusion, chismis, yung tungkol sa Marcos Gold, na siyang dahilan, collateral ng World Bank and IMF kung bakit tayo nakakautang ng trillion-trillion na dolyares. Kasi, walang bangko po na magpapautang sa atin kung walang collateral. Kaya, actually, hindi po ako nababahala. Hindi ako nag-worry tungkol sa utang ng bansa natin. Kasi, the fact na pinautang ka ng trillions, meron kang kayamanan na 10 times fold that amount. Yung iba po kasi hindi naniniwala tungkol sa Marcos deposit, bank deposits, Marcos accounts, Marcos Gold, pero ako po naniniwala Kasi walang bangkong magpapautang kapag walang collateral. Lalo pa mga governments. Wala nang papautang. Kaya ako naniniwala ako na mayroong Marcos Gold na yun ang nagiging collateral natin kung bakit tayo pinapautang. Sige-sige pautang. Even during the time of the past administrations, even yung panahon ng pandemic, 'di ba ilang trilyon ang inutang ni Duterte administration? 13 trillion. Magkano ang 10 trillion dollars? Magkano 'yun? No. 13 trillion pesos yata. Even then, trillion pa rin 'yon. Ilang billions of dollars 'yon. Ibig sabihin, mayroon kang 10 times more of that amount. Kaya ka binigyan. Hindi wala namang magbibigay ng libre. Kaya naiinis po ako dyan sa mga nagsasabi na hindi totoo. Pero hindi po yan ang topic natin Pero tungkol sa utang. Ito kasi pong nagkaroon ng napag-usapan yan dyan sa Senado na maraming nababahala tungkol dyan sa national na utang na according to those who are worried na every Filipino yet unborn ay may utang na kailangang bayaran. So, ito pong gunggong na senador na kalbo nagbigay po ng solusyon na ewan ko kung nagpapatawa siya o seryoso siya. Parang tanga. Alam niyo yung suggestion niya? Wag daw mag-alala tungkol sa utang. Don't panic. Utang lang yan. Wow. Utang lang yan Kasi hindi naman ikaw ang magbabayad Pag natapos yung termino mo bilang senador, di out ka na dyan. Nagkapera ka na bilang politiko. Sino bang mamumroblema niyan? Yung mga susunod na admin. Pero ang kanya pong sinabi, don't panic. Utang lang yan. Pwede ba yun? Ang hindi po nagpapanik na may utang, yung walang balak magbayad. Pero ako, ang paniniwala ko, kaya hindi siya nagpapanik dahil naniniwala siya na actually wala tayong utang.
Dahil sa mga kayamanan ng Marcos. Kaya hindi siya nagpapanik eh. Kaya ako actually, di rin ako nagpapanik. Kaso, hindi ako nagpapanik kasi naniniwala ako doon sa Marcos accounts. Doon sa Marcos Gold. Kaya nga mahal na mahal tayo ng Amerika at Europe. Dahil may rason kung bakit. Ngayon, ang nakakatawa lang po kasi doon sa sinabi nitong senador na mukhang nagpapatawa pero mukhang hindi. Sabi niya, para daw mabawasan ang utang ng every Filipino, ang dapat daw gawin mag-anak ng marami. Mag-anak daw kayo ng marami. Nang sa ganon, since maraming ulo per head, mababawasan daw yung utang per individual dahil sa dami ng mga magbabayad. Saan ka nakakita ng ganong klaseng solusyon sa utang? Nagpapatawa ka ba, Senator Bato? Kahit kailan wala namang talaga kayong nasabing matino dyan sa Senado eh. Ewan ko ba kung bakit naging senador ka? Pare-pareho kayo dyan, nila Robin Padilla. Pampababa kayo ng quality ng institusyon ng Senado eh. Pwede ka pulis, siguro. Pero senador, hindi. Patawa. Kalbo na, patawa pa. Anong klaseng recommendation yun? Mag-anak ng marami para marami ang magbabayad. Pag marami kang anak, marami kang papakainin. Ito nga namang problema na tayo sa bigas. Mahal-mahal ng bigas. Klase. Kung wala kayong maisip na matino, tumahimik na lang kayo. Dapat kasi wala kayo dyan eh. Alam nyo, mga kababayan, ang may mali kasi dito, yung sistema ng politika natin, sistema ng eleksyon. Sa totoo lang, marami pong matatalinong Pilipino ang hindi na pagbibigyan na makapasok dyan sa politika. Mas matitino, mas matatalinong dihamak dyan sa mga nakaupo. Lalo na dyan sa Senado. Punyet ang Senado yan. Napakababa na ng kalidad ng Senado. Daming siga. Daming bobo. Mariosep. Nakakatawa. Dito lang ako nakakita sa buong mundo ng klase ng gobyerno, ng Senado na pinaghaharian ng mga may kengkoy, may bad boy, may patawa, may hari-harian, may siga. Ang daming siga dyan ngayon sa Senado eh. Kung hindi mababago po ang sistema ng eleksyon natin, talagang mas malala pa siguro sa mga susunod na panahon. Palala ng palala eh. Kasi nakikita ng mga tao na, opo, pwede pala ang ganitong klaseng tao na maupo sa Senado. Basta sikat ka. Kahit na nagnakaw ka, nakulong ka because of plunder, nandiyan ka pa rin at nagyayabang-yabangan. Nakasuhan na, convicted, na-elect pa. Dahil sikat. Saan bang kasalanan? Diyan din sa kanila, diyan sa sistema. Dahil sila rin kasi ang gumagawa ng batas. Sino ang maglalakas loob na baliin ang batas na kailangan ang mga tatakbo sa matataas na posisyon ay kailangan mataas ang pinag-aralan, edukado, titulado, ilustrado, sibilisado, malinis ang record.
walang criminal record. Putya, mga nasa matataas na posisyon, senador convicted. May kasong adultery. 3-4 ang asawa. Undergrad na, bobo pa. Di bali sanang undergrad. May mga undergrad na matatalino. Tatay ko nga, hindi na elementary lang yun Hindi nga nagtapos ng elementary yun dahil inabutan ng gera Pero napakagaling ng ulo nun. Nakikipagdebate yun kahit na sa mga mayor, mga abogado. Kung yun lang nakapag-aral, sabi niya, mag-aabogado siya at magsisenador siya. Totoo yun. At sa totoo lang talagang magaling matalino yung tatay namin. Terror nga lang. Terror! My goodness. Inararo kami sa trabaho sa bukid. Kaya naging negra ako. Pero hindi bale, mahal na mahal namin yung tatay namin kahit ganun siya. Iniyakan ko ng gusto yun nung namatay. Kahit na ang lupit-lupit nun, my goodness. Ang lupit! Alam mo, tawag ko nga sa kanya noon, Hitler. Upo. Hitler ang tawag ko sa kanya. Diyos ko, walang araw na hindi kami nalalatigo. At kahit isa lang ang may kasalanan, lahat kami latigo. Ang pagkatapos ng latiguhan, mag-aaway uli. Kasi, kaya ako nalatigo dahil sa'yo, wala naman akong kasalanan, ikaw lang. Ewan ko ba naman dun sa rules ng tatay namin, Bakit isa lang ang may kasalanan? Bakit lahat paparusahan? Saan na napulot na batas yun? Sarili niyang batas yun Konting kibot, palo. Konting Diyos ko. Pero sa totoo lang, kahit na gano'n na, ba't ito na naman ang kinukwento ko? Ano ba ang kinukwento ko? Yung tungkol sa utang Speaking of utang, yung tatay ko, idol ko yun sa pangungutang. Very honest na tao. Pag yun po nangutang, talagang on time yun nagbabayad. Napaka-honest na tao. At pag wala siyang pambayad, pupuntahan niya yung pinagkakautangan, makikiusap siya. Pasensya na muna po. Napeste yung yung pananim ko. Bumagyo, wala akong pambayad. Okay lang. Dudublihin ko na lang po sa susunod. Gagawa ako ng paraan. Hindi kagaya ng iba, nagtatago. Kaya yung tatay ko, kahit saan pumunta yun na utangan, walang problema sa utang, sa pangungutang yun. Siya pa nga minsan madalas siya pa yung inaalok. Oo, utang ka? Ay, hindi. Hindi ko pa kailangan. Kaya pa. Siya ang inaalok ng utang. Yung ibang mangungutang, tinataguan. Kasi pagbayaran din naman, nagtatago din man sila. The best po talaga yung very famous siya. Sikat siya sa mga nagpapautang. Pautang sa akin na yung mga Chinese na negosyante, yung komprada. Kaya po kami nakapag-acquire ng maraming lupa nyugan dahil sa good record ng papa namin sa pangungutang. Ang gagawin kasi ng papa ko, kapag mayroong magsasangla ng lupa nyugan, iaalok sa kanya, kukunin niya. Utang. Uutang siya doon sa Chinese na negosyanteng, yung may-ari ng kopra, yung namimili ng kopra at palay sa bayan, bibigyan siya. 2,000, 5,000, 10,000. Doon kasi ang 2,000 malaki na Sangla na po yan ng isang pirasong lupa. Kaya nakarami kami ng lupa. Uutang siya sa pangako na pag nagkopra siya,
babayaran niya. At yun talagang ginagawa niya. Idol. Babayaran niya talaga. Pag hindi nagkasya yung ani ngayon, sa susunod. Kaya minsan, aalukin pa siya nung, at ang yung usapan, doon lang siya magdadala ng kanyang mga produkto. O di, partnership. Ang Chinese businessman, matiwala po yan kapag marunong ka, maganda kang kausap, maganda rin kausap ang negosyanteng Chinese. Yun po ang isang maganda sa Chinese eh. Talagang negosyante. Magandang kanegosyo. Pero sa Pilipino, hindi ko na. Kaya po dumami yung lupa namin. Suyang-suya na ako nun kapag mayroon na naman siyang kukuhanin na bago. Hanggang sa kalaunan, yung sangla na yon mabibili na rin namin. Oh. Ganun. Ganun yung style niya. So ngayon, balik tayo dun sa sana naman nakarating yung kwento. Natutuwa lang po kasi ako na ikwento yung tatay ko. Oh. Idol ko yun eh. Kahit na yun eh, Hitler, malupit. Pero, mahal namin yun. Maprinsipyong tao. So ngayon, biruin mo, saan ka makakita ng solusyon? Mag-anak ng marami daw. Anong klaseng kabalbalan yan, Senator Bato? Gago. Hindi na kayo marunong wala na kayong maisip na mas matinu-tino? Yun talaga? Are you kidding me? Kung bakit kasi ang mga bumuboto kasi sa mga taong ganito eh. Ay nako. Nadadamay tuloy kami sa mga kabubuhan ng ilang botante natin eh. Nadadamay tayong lahat eh. Kahit hindi ko yung binoto, yung mga panukalang pinaggagawa ng mga yan, damay tayong lahat. Sa totoo lang po, marami pong matatalinong Pilipino. Kahit dito sa barangay, yung mga, dati yung mga tumatakbong kapitan dito, kasi noong araw, walang sahod po yung mga barangay officials noon. Kailan lang yan nauso yung may sweldo na? Dati walang sweldo, kaya walang interest. Wala kang dapat pag-interesan sa pagiging kapitan del barrio, kundi yung prestige. Kapitan ka, ginagalang. Ibig sabihin, pag naging kapitan ka, ibig sabihin, maprinsipyo kang tao, may wisdom ka, matino ka, karapat dapat ka na maging ama ng nayon, ganon. Pero ngayon kung sino-sino na lang, dahil kasi may sweldo na, ano kaya kung ibalik natin sa dati na walang sweldo? May tatakbo kaya? Dati po mayroon talagang mga nagiging kapitan, yung talagang matatalino po talaga. Talagang may mga wisdom, kahit walang pinag-aralan. Kasi yung wisdom po, hindi naman yan sa may pinag-aralan lang eh. Maraming may pinag-aralan na walang wisdom. Meron wisdom tooth. Dito lang sa amin yung inabutan ko na mga kapitan del barrio na wala pang sahod. Magagaling po talaga. Magagaling na kapitan. Ang tawag dati kabesa. Kapitan del barrio, magagaling na tao. Magagaling. Iginagalang. Walang mga sahod. Talagang serbisyo lang. At iginagalang. Kasi may wisdom. Pero ngayon, lalo na dyan sa Senado, may mga, sino ba dyan ang may mapipinpoint ba kayo na may wisdom dyan? Mga wisdom tooth lang ang nandiyan dyan. Ito, mag-anak kayo ng marami para maraming tagabayad. Ang hindi tinitingnan yung maraming bunganga, maraming kakain. O di more. Shortage pa more ng bigas. Di ba? Ay nako, nakakasakit ng bangs itong mga senador natin.
Lalo yung mga bagong salta dyan ng mga senador na ewan. Masakit sa bangs talaga. Tumitikwas lalo ang bangs ko eh. Okay, maraming salamat po mga kababayan at kita-kits po ulit bukas. Maraming salamat po. Bye-bye.